Asawang ang katapat, lahat nagmamadali. Club na sa expressway, nagpapahangin sa boulevard. Sunset sa Manila Bay, Mama Manila. Yes, mahal ko siya kasi pag nag-jog ka ng malinis yung hangin, para excuse me. Kasi parang mas masarap yung feeling. Syempre kasi dapat yung intake ng katawan mo dapat malinis lagi. So parang talagang may nakita ka namin difference kunyari sa probinsya ka na tumatakbo. Talagang mas madali tumakbo kaysa dito. Lalo na dito sa UP kasi maraming mga kotse, maraming mga pollution. Kaya mas nakikita namin difference ng linis ng hangin. Sa UP, oo. Pero in other places, siguro not. No. Feel ko hindi na. Kasi since yung pollution, maraming dumi dun sa streets and stuff, nalilipat din siya dun sa sa air. Tapos nakaka-affect din siya ng maraming tao. Hindi naman siguro kasi dahil sa mga sasakyan, yung mga usok, sa mga may mga basura, sa mga garbage. Sa Manila, actually nung unang punta ko dito sa UP, iba na yung pollution ba, sobrang lagkit sa balat. Pagka yung namawis ka na, yung pawis mo sobrang lagkit na, hindi katulad sa probinsya. Ay, hindi naman. Mausok na, marami kasi sasakyan dito sa Metro Manila ngayon. Dito sa Manila, sa tingin ko madumi ang hangin dito kaysa sa mga probinsya. Malinis pa rin naman. Malinis pa. Mga gano'ng kalinis pa kaya? Naamoy mo pa yung sariwang hangin eh. Oh. Ano pa? Isa na yun ha, isa na yun. Sige. Pag naging apat yan, may multa kayo. Sa atin? Sa Manila, hindi. Hindi. Pollution. Mga sakyan. Pupunta ka ng taas ng bundok ng Tipolo, makikita mo yung puso. Hindi. Definitely no. Hindi talaga, joke. Yung buhok ko, joke. Sa Manila, hindi na. Obvious naman yan paglabas mo pa lang dito sa UP, polluted na, Pilcoa pa lang. Hindi na. Kasi yung sobrang dami na ng sasakyan, masyadong maraming usok, maraming pollution yung hangin dito sa atin. Siguro sa mga probinsya, yon, mas maganda pang hangin doon. Pero dito hindi na? Hindi na. Of course not. Why? Dahil sa mga sasakyan, nakita mo nang black na black ang kanilang usok. Sa akin, hindi na Kasi puro masamang yung mga sasakyan, ganyan. Hindi na. Siyempre, sa dami ng sasakyan, merong mausok, merong hindi. Kaya marumi. Ang puro usok. Hindi. Bakit po? Wala namang polluted area na tayo eh. Reading and writing may be difficult at times. But if you try again, it will take you to different places.
It takes you to places far and away, to the other side of the world, to the ends of the universe, beyond space and time. Only through reading, it is possible to learn how to write well. Whatever you do for a living or to occupy your time, you will have to write. Right here, right now. Wala nang food trip? Medyo, lalo na pag mausok. Oh, syempre nakakainis naman yun. Kaso parang part kasi ng buhay yun eh. Syempre, kung nila yun eh, parang kabuhayan nila. Siguro nakakainis lang yung hindi lang nila na-maintain mabuti yung mga nila. Yung jeep, mga ganun. Nakakainis! Nakakairita kasi paminsan nakaano ka eh, parang ang saya-saya mo tapos biglang mausukan ka lang. Nakaka-BV. Marami nga pong akong nakikita na ganun. Tapos super dangerous siya din for everyone. Lalo na sa mga naglalakad din sa streets tapos naaamoy nila yun directly. Hindi naman, kasi sanay na kami. Pero sa first time ko lang, parang talaga sa ilong, masakit sa ilong talaga. Siyempre, naiinis kahit sino man tao, maiinis sa madumi, sa mausok. Kailangan lang talaga maiwasan yung mga ganong mga bagay. Naiinis din, kaso wala naman kaming magagawa. Naiinis din. Dapat linisin nila yung ng makina para hindi naman lumala yung usok ng tambutso nila. All the time kasi they are like sila talaga yung major reason kung bakit nagkakaroon ng massive pollution dito sa Manila. Kasi syempre 'di ba most of the vehicles naman puro jeep talaga, puro bus. Tapos parang wala silang kahit na sinasabi natin na nag-undergo sila ng process yung kapag before sila makapagpa-renew ulit na license nila yung sa bus nila kung nag-i-emit ba or whatever. Alam mo naman sa Pilipinas it always happens na rules are just guidelines and they don't really follow it. So, ako nasasada ho kasi maganda sana yung laws pero pangit yung implementation. Like, sa Singapore, sobrang sarap mag-commute. Like, may inganyo ka talaga mag-commute. Pero dito, wala. Ang sad lang, like sa LRT, kailangan mo maging sardinas para makasiksik and yeah. Nakakainis yun, siyempre. Lalo na sa amin, mga nakamotor. Wala kaming protection sa pagdating sa paghinga eh. So talagang nakakainis yun. Nahirapan din kasi lalo yung mga truck kasi ang itim ng usok pag bumubuga ng masyado ng masakit sa ilong. Of course, naiinis dahil ang sakit sa ilong. Saka magkakasakit tayo. Oh. Sa akin pag marumi na. Puro usok ng mga maitim na usok.
present. Find my independence. Breathing, doing this on my own. Then I start to remember just why I surrendered. Felt so good that I can't let go. And I'm back to where I was again. Take you in as you take me out. Cut this string, I'm getting higher and I can't seem to calm down. Tell me, how can I wait? Tell me, how can I take a chance on it all? Cut this string, I'm getting higher and I can't seem to calm down. Shapeshift, you deceive me, make me think that I need more from you than you will give out. Why can't I just listen? I create my prison. I'm chained by my own heart and mind. Yung mga hindi marunong maglinis, baka ano sa kalikasan dito sa atin. Pero yung ibang jeep na malilinis naman yung mga hindi naman siguro. Hindi naman siguro lahat. Siyempre, nakaka-epekto yun sa mga sa atin tulad natin. Kasi pagka wala kang mga panangga sa katawan mo, kasakit ka. Siguro, oo. Kasi lahat naman ng diesel mausok eh. Nakaka-apekto din. Kasi lahat naman ng mga diesel mausok. Nakaka-apekto. Hindi lang naman yun eh. Saka mga gasolina nakakakunin. Hindi lang natin kita. Well, siguro isa is maganda kung mag-bike. Malaking ito kasi walang carbon na ina-emit, diba? And at saka pag-walk. Yung pinaka-basic na nakikita ko is if ever pwede ka mag-commute ka na lang. At least yun, wala ka, kung may sarili kang kotse, mas maganda sa bahay na lang yun. At least, pag ganon, parang mas less yung pollution. Tapos yung mga, lalo na yung mga, yung kunyari yung mga basura, syempre dapat sa tamang lugar lagi. So yun. Magsumbong. Yung mga smoke belchers, ganyan. Siguro, yun na yung pinaka. As commuters. Ayun. Tapos, kung may car ka, ayun, edi, parang check your, na lang. Check your engine. Oo, gano'n. Yung car ko, pwede ko naman i-stop yung, i-prevent ko yung usok na lumabas doon. Tapos marami rin pwedeng sabihan for that. Tapos, makakatulong na rin. Mag-iwas sa mga sa mga paapoy ng mga basura, ganon, sa mga sasakyan, hindi masyadong sila. Dahan-dahan nila sa magpatakbo, parang hindi kayo masyadong lumakas yung usok. Yun lang.
Siguro tamang paggamit ng sasakyan kung saan dapat sila lumugar. Saka hindi dapat kung saan nagtataon ng mga dumi. Yun sa mga nainganyo rin kami sa mga katulad ng mga nagrarally. Kasi sumasama na rin kami sa ganun. Pagka ganun ang sumasama na kami doon. Ang ganun sa akin lang yung tuwing wala akong biyahe ako naglilinis ng ng jeep ko. Para yun na lang ang bukod tangay kong maitulong yung maglinis ng sasakyan. Bawasan yung mga sasakyan na bulok. Yun yung nagbibigay ng usok yung mga bulok na sasakyan. Yun lang. Ayusin lang yung sasakyan para makaiwas na yung pollution. Tulad ko, ito, kahit na kunting usok lang, pilit yung pinapagawa kahit magastos para lang matanggal yung usok. Kasi pag nahuli ka ng LTO, mahal. Well, I do my part. Hindi ako yung nagtatapon bigla-bigla and hindi ako yung sumasaway sa rules. And I guess that's a big part because I'm doing my part as a citizen. And, Actually, it's almost the same with her kasi nga, galing pareho kaming QC and then we go to Manila every day. Actually, yung simpleng pag-take ng public transit, although yun nga nakaka-hassle, compared sa pagdadala mo ng sarili mong vehicle. Actually, it's a big thing na kasi yung amount ng carbon na na-emit sa environment natin, mas nababawasan. Saka yung mismo ikaw, carbon footprint mo nababawasan when you take public transits. Yun. Yung isang bagay na mahirap talagang gawin, yung hindi ka gumamit ng motor kapag kahit once a week or twice a week, tipong mag-commute ka, ganun. Mahirap gawin yun, pero kung makakatulong, dapat gawin natin. Sa tingin niyo po ba maging apekto yung paggamit ng mga bike imbes na motor? Oo, ako pinaplano ko na rin talaga yon. Na mag-switch na kayo sa bike na lang kaysa motor? Hindi naman mag-switch, pero siyempre kailangan din natin pumasok na maaga. So pag nag-bike ka, sacrifice mo yun. Siyempre gising ka na maaga, ako Pasig pa ako pumapasok. Pero nasa ko na yan, magbabike din ako. By next year siguro mga twice a day, ganun. Siguro maano ko lang yung maglilinis na lang ng kapaligiran, tas sana madagdagan ng magdadagan yung nanguhuli ng mga smoke belching para mabawasan yung yun. Kuya, sa tingin niyo ba yung paggamit ng bike mas maganda siyang gamitin kaysa gumamit ng mga umuusok, mga nagbubuga ng usok na mga sasakyan? Oo, mas maganda kasi wala ng pollution, exercise pa. Mas maganda pa sa katawan ng tao. As of now, kasi surveyor ako, on road test ako nung Coco Biodiesel ng project ng PCA. So, pinopromote din namin yung Coco Biodiesel na yun na clean air at 5% ng coco ang mixture sa diesel. So, yun talagang pinopromote namin ngayon. Baka't may ID. On the road test? Yes, okay. oo. Siguro sa akin yung hindi na linisan yung tanggalin yung itim na usok sa mga sasakyan. So tingin niyo po ba nakakatulong usok na barbecue? Okay lang. Sa akin, hindi. Hindi naman. Huwag lang sa sasakyan. Mas maano siya, nakakalanghap ng tao. Mas tao. Kailangan yung diesel, maganda yung diesel para hindi masyado mausok. Saka maintain yung sasakyan para hindi masyadong polluted. Kailangan linisin yung tambutso. Halos tuwing coding, kailangan linisin yung para hindi sana gaano mausok yung tambutso, yung jeep. Pinaayos ko yung makina ko para hindi mausok.